Mga kwento ni Felmo. Ang karanasang ito ay galing sa tatay ko na pumapatungkol sa isang tao na mayroong kakaibang abilidad. Kayo na ang humusga kung maniniwala ba kayo o hindi. Pero natitiyak kong totoong kwento ito. Batay sa pagsisiyasat ko. Nagtanong-tanong din ako bago pa ako magsulat. Bukod pa dyan ay may naging papel din ang tatay ko dito. Ayon sa aking ama, naging kaibigan niya itong taong ito na pangalanan na lamang nating Renon, na siyang may taglay na katangiang nakakamanga at sobrang mapanganib. Bata pa umano ito ay may taglay ng abilidad noon. Hanggang sa nalaman na lamang kung ano ang katotohanan sa likod nito. Ako po si Elazar at ito na po ang kwentong ibabahagi ko, Sir Seth. Dekada 80, sa lugar ng Victorias, sa Negros Occidental. Hindi na lingid dito kay Renon na meron siyang abilidad na may kakaiba. Nagsimula umano ang lahat ng nasa elementarya pa lamang ito. Grade 5 at nagkaroon ito ng kaaway. Hindi naman natin maiiwasan ng ganyan sa mga bata noon, lalo na kapag nasa laro. Napagtulungan umano ng 3 bata itong si Renon. Gulpi sarado at umuwing luhaan. Ang malupit pa dyan, inabangan lamang siya ng mga ito nang umuwi na. Nagsumbong siya sa mga magulang pero imbis na sandigan niya ang mga ito, napagalitan pa. Para bang walang-wala lang sa kanyang mga magulang. Abala lang ito lagi sa pagtitinda ng mga tuyong isda sa merkado. Madalas pang wala sa bahay at ang kasama niya lang doon itong kapatid niyang ubod naman ng tahimik, na parang wala ding pake. Kinimkim ni Renon ang lahat. Ang ginawa nito dahil nga sa galit ay inabangan niya rin. Kilala niya ang 3. Mga barumbado daw talaga ang mga ito sa eskwelahan at laging nakakakita ng away. Pasaway, sakit sa ulo ng mga guro. Hanggang guidance lamang umano at hindi ginagawa ng paraan para madisiplina ng gusto o i-kick out man lang. Sa natatandaan umano nitong si Renon, nasa babaan siya ng eskwelahan. Hindi kasi siya pumasok noon. Buong araw ito at inantay niya lamang ang uwian. Alam naman ito kung saan dumadaan ang mga kalaban niya. Pero bago daw ito umuwi ay naglalaro muna sa field ng eskwelahang yon. Bali yung lugar ay nasa liblib banda pero maraming kabahayan. Sitio daw ito noon at ngayon ay naging barangay na. Nasa tabi na malaking puno ng mulave itong si Renon na may katabing buli at kinapitan ng dakit o balete. Ayon sa sabi-sabi ay pinamamahayan daw ng mga elemento ang lugar na ito. At ang totoo, kaya pumuslit dito si Renon ay dahil gusto niyang patunayan na hindi siya natatakot sa lugar. May daanan dito na sobrang kipot at shortcut yun patungong kalsada. Pero walang dumadaang mga bata gawa ng natatakot. Maliban na lang sa 3 maangas sa eskwelahan na gumulpis sa kanya. Nakikita ni Renon ang mga ito na nakikipaghabulan sa mga kalaro. Nasa grade 6 na ang mga yon. Nagmumuni-muni ang bata hanggang sa sinabi niyang sana daw ay malumpo ang mga ito. Inabot ng halos takip silim at dito niya namataan na papauwi na. Hinarangan niyang mag-isa ang mga ito't hinamon ng suntukan na. Pero pinagtawanan lang siya. Binangga, sinipa, at talagang nasaktan siya sa mga sandaling yon. Walang napala si Renon sa kanyang balak gawin. Umuwi siyang tahimik at nagkataon namang kakarating lang ng kanyang mga magulang. Nagmano ang bata pero hindi man lamang daw siya kinamusta ng mga ito. May mali daw kasi talaga sa mga magulang ni Renon, Sir Seth. Kinabukasan noon, pumasok na si Renon. Hindi na ito lumiban.
Sinarili niya ang lahat. Ultimong panunukso at pangungutya. Pinapatagos niya na lamang sa kabilang tenga. Napag-alaman niya na yung 3 estudyante na nanakit sa kanya. Lumiban daw. Ayon na rin sa kamag-aral nitong babae. Makalipas ng ilang linggo ay takang-taka si Renon kung bakit wala pa rin ang mga gumulpis sa kanya. Nung una, wala lang sa kanya ito pero habang tumatagal, para may kakaiba na. Kaya naman nagsimula siyang magtanong sa kung anong nangyari. Nalaman niyang nilagnat daw tapos hindi makatayo. Nabati daw ng mga lamang lupa eh. Tapos ang kamay at paa matigas at bumabaluktot daw. Napapaisip si Renon na mabuti nga daw at sinapit na mga yun ang pagkalumpo. Nabati talaga ito dahil doon siya sinaktan kung saan ito yung lugar na kinatatakutan noon. Sa tuwing umuwi itong si Renon, meron siyang nakikitang mga tao doon sa may puno ng mulave. Kilala niyang isa dito. Magaling na mangihilot sa kanilang lugar. Isa din ito sa kilalang albularyo na minsan nang nakapalayas umano ng elemento. Walang ibang pumasok sa isipan niya noon kung hindi pwedeng pinapalayas na nito ang kung anong meron doon malapit sa puno ng mulave. Isang buwan ang nakalipas. Wala pa din ang 3. Maraming nagkalat na haka-haka. Gaba umano, bati ng engkanto, parusa dahil barumbado at marami pang iba. At habang nangyayari naman yon ay patuloy pa rin sa ginagawa ang ilang mga tao doon sa puno ng mulave. Itong si Renon ay palaging nakasubaybay. May nakita na rin siyang mga alay. Pagkain ito, may inihaw pa nga umanong buong manok noon. Nang magkaroon ng kuryosidad si Renon ay pinunta niya daw isa sa mga bahay ng 3. Doon niya nakita na para na umanong manok tingnan. Ang liliit o ang papayat ng mga paa at kamay. Para bang nagmistula na lang balat at buto pero malusog naman yung katawan. Hindi din balisa tingnan. Yung wala namang nararamdamang sakit sa mukha. Tumawa pa nga daw yun na makita si Renon. Pangalanan natin itong Joey. Nasa kamalig ito nakahiga at maraming bubod na asin sa paligid. Hindi naman ito kinausap ni Renon. Hanggang tingin lang siya dito. Hanggang sa naabutan daw siya ng mga magulang ni Joey at kaagad siyang naglakad. Pero tinawag siya ng mga ito at tumingi ng tawad sa ginawa sa kanya ng anak nila. Gaba na daw yung sinapit. Dagdag pa nito ay hindi daw napapagaling ng albularyo. Doon umano nakatira ang elemento sa may lugar kung saan ito ang shortcut mula sa eskwelahan. Hindi din daw makuha sa alay. Dapat daw napagaling na ito dahil nga sandamakmak na alay at may abag pa ng 3 albularyo. Napapailing si Renon. 3 albularyo pala ang naroroon. Isa lang kasing kilala niya dito eh. Umuwi si Renon. Kinausap siya ng mga magulang. Sa pagkakataong ito palang nagkaroon ng pagpuna ito sa kanya. Pangalanan natin yung mga magulang niya na Tatay Dionisio at Tatay Herel. Ayon sa kanyang ama, napag-uusapan daw ang pangalan ni Renon. Ito ay dahil sa nangyari doon sa 3 estudyante. Base umano sa narinig ng mga ito ay hindi bati mula sa lamang lupa na nakatira sa babaan banda ng eskwelahan. Pero galing daw ang bating yun sa anak nila. Bukas umano ay may dadalaw na albularyo nun. Huwag daw munang papasok itong si Renon. Susuriin lamang umano siya nito kung totoo ba ang naging hinala nila. Hindi naman nagsalita ang bata. Hindi din siyang tumugon buhat nang hindi siya sanay makipag-usap sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, meron ngang dumating na albularyo. Ito yung kilala ni Renon, si Tatang Rolly. Umaga ito at hindi naisip ni Renon na dadalaw yon. Naliligo na kasi siya sa mga sandaling ito para ihanda ang sarili sa pagpasok sa eskwela. Itong si Tatay Dionisio umano ang nagpaiwan para harapin ang albularyo. Maagang umaalis ang ilaw ng tahanan para sa pagtitinda ng tuyo nun.
Naroroon ito sa biranda at inaantay siya ng albularyo at ng kanyang ama. Matapos maligo at magbihis, nagtungo na sa sala itong si Renon. Lumapit ang manggagamot at kaagad tinitigan sa mga mata itong batang to. Umiiling ang albularyo. Sabi ko na nga ba, galing sa'yo eh. Bakit kaya hindi ko kaagad naisip yon? Dionisio, pwede ba makisuyo ng 2 palito ng posporo tapos magdala ka na din ng tubig na nasa loob ng batya? Para saan po yan, tatang? Itatawas ko. Alamin ko kung kumpirmado nga ba. Mas mabuti itong nasa harapan niya ako para mas madali lang talaga makilatis. Sige po. Ito kasing batang ito, ayon sa narinig ko ginulpi daw ng mga batang yun eh. Paano nga ba nabati ng anak ko yung mga to? Tanong ng Tatay Dionisio. Habang nangyayari naman ito ay ginagawa na ng tatay ang pinag-uutos ng matanda. Ilang sandali lang ay bumalik na ito na dala ang mga palito at batya na may lamang tubig. Hindi ako sigurado sa kung paano pero duda ko ginabayan nito eh. At kung tama ako siya ding nakatira doon sa babaan ng eskwela ng gumabay. Bihira mangyari ang ganito. Sa oras na mapatunayan ko ang pagdududa ko, delikado itong anak mo. Isinagawa na ng albularyo ang pagtatawas. Nakitang lahat yun ni Renon. Itong 2 palito ng posporo'y inihip-ihipan daw yon tapos nilagyan ng lana ang tubig doon sa may batya. Pinaikot-ikot umano ang tubig o hinalo-halo. Sinindihan na nito ng sabay ang 2 palito at biglang ibinagsak sa may tubig. Pagkapatong umano ang mga ito. At habang nangyayari na ay nakikita ni Reno ng pagkaintag ng matanda na animoy mapapatalon. Tumitig ito sa kanya habang nagkahawak sa balikat. Dapat magkakadikit ang ulo ng palito pagkatapos sindihan. Pero pumatong ang isa at doon sa katawan dumikit. Tingnan mo yung tubig, Dionisio. May makikita ka diyang kulay berdeng likido na sumasayaw-sayaw. Napatingin ultimo si Renon sa tubig. Yung tatay niya naman ay lumapit at tinitigan talagang maigi ang tubig na yon. Meron nga umiikot-ikot. Itong mga palito parang may sariling buhay gumagalaw. Tingnan niyo po, tatang. Paano nangyari to? Sa kauna-unahang pagkakataon ngayon pa lang ako nakalika ng pagtatawas na may ganyang resulta. May lahi ba kayong mangkukulam o hindi naman kaya miyembro ng kulto? Naku, wala po kaming lahing ganun, tatang. Maranaw itong asawa ko tapos ako Ilonggo. Wala po. Ngayon pa nga lang ako nakatunghay ng ganito at totoo pala talaga yung mga ganyan, no? Yang anak mo, may maldiksyon. Sobrang lakas. Dapat sa may dugulang ito ng hukluban kasi nga gumagabay sa ganito yung mga elemento eh. Kahit ano'y gagabayan ng kung anong gustong sabihin nitong si Renon. Ang mahirap dyan, siya lang din ang makakapagpapagaling ng tinamaan ng malediksyon. Iho, pwede ka bang sumama? Tanong ng matanda. Tumangulang si Renon na wala man lang pag-alinlangan. Ultimong may natuklasan sa kanya noon ay wala lang talaga ang bata dito. Sumama siya noon at dinala sa bahay ni Joey. Doon lamang ito sa labas sa may bandang beranda. Binulungan siya noon ni Tatang Rolly na patawarin na ang kaaway niya. Baka humantong umano sa punto na hindi na ito makakalakad pa. Ayon naman kay Renon ano ang gagawin niya. Sabi ng matanda, tanggalin na umano nito ang galit sa estudyante. Nakakaawa naman daw ang kinabukasan nito. Basta't patawarin lang daw yon. Tumangulang si Renon at sinabi niyang pinapatawad niya na. Napangiti ang matanda at ayon dito ay walang makakaalam na iba sa kung anong meron kay Renon. Siya lang umano at ang tatay ng bata. Pero dadalawin daw siya palagi ni Tatang Rolly para bigyang gabay at baka umano maging masama ito kapag lumaki. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Kinabukasan, nakakatayo na si Joey.
Maliit pa rin ang kamay at paa pero nakakatayo na daw at nakakalakad. Ganon din ang nangyari sa dalawa pa. Sumabay na kasi ang paggaling nito sa mga sandaling pinatawad na ni Renon si Joey. Maraming nangyari pagkatapos noon. Napayuhan ni Tatang Rolly si Tatay Dionisio na pagtuunan ng pansin ng anak dahil malakas ang kapit nito sa malediksyon. Ang nagiging ugat pa naman umano nito ay yung batang may malalim na saloobin at walang nakakausap. Dahil sa napansin nito ng elemento, balak pang kunin si Renon sa mundo ng mga tao. At ang elementong ito umano ay kapit na kapit kay Renon na walang sino mang makakalas na kahit gaano kabiyasang albularyo. Gabayan lang ang bata at huwag itong hayaang magkaroon ng problema dahil mas lalakas ang bisa ng malediksyon ito. Kasabay noon ay tuturuan na lamang ni Tatang Rolly itong si Renon na mga kaalaman niya. Madali lang naman daw matuto ito lalo't bukas na ang katawan ni Renon sa espiritual na mundo. Maraming araw ang lumipas. Bagamat gumaling na ang tatlo noon pero hindi ito nakapag-aral sa taon na ito. Huminto ang mga yon at pinili na lamang na sa susunod na taon na lang mag-aral. Ang pinsala ng bati ni Renon ay hindi na gumaling. Bumalik ang lakas ng katawan. Pero yung kamay at paa ng mga ito ay payat pa rin. Para mga malnourished kumbaga. Sa mga unang buwan, araw-araw ay nasa bahay nila si Tatang Rolly. Ang totoo noon ay naisturuan ni Tatang ang bata para sa oras na makabitaw ito ng isang banta. Mapapagaling lang kaagad ni Renon kapag ginusto. Napuno ito ng mga payo. Dapat huwag magkimkim ng galit. At kung mayroong problema ay dapat isiwalat sa mga magulang. Total ay napaintindi naman umano ni Tatang Rolly ang mga magulang nito. Kahit papanay natutuwa na si Renon noon, mahiya ka ba namang lahat na lang ata ng mga pagkakataon nakatuon na ang atensyon sa kanya ng mga magulang niya. Ultimong sa pagtulog at pagising, alagang-alaga daw yung bata Hanggang sa lumaki, nagkaedad na. Ito na yung mga panahong ng dekada 80. Panahon kung saan na mayagpag talaga si Renon. At ito din ang mga sandaling naging kaibigan niyang tatay ko na itago na lamang natin sa pangalang Henyo. Itong si Henyo ay taga Cebu. Lumipat ng Victorias kasi namatay ang nanay. Dinala siya ng kanyang tatay sa Victorias nung ibenta ang bahay nila sa may Cebu. Kung saan naman dito sa lugar ng Victorias nakabili ng lupa para taniman ng iba't ibang pagkakakitaan. Bukod pa dyan ay nagtayo din ng farm ng mga manok panabong. Maliit lang naman ang farm pero sapat na ito para sa kanilang pamumuhay. Na mga panahong ito ay mura pa talagang lupa, lalo na sa liblib banda. Ang bahay nila ay konkreto at masasabing sa panahong yon moderno. Bungalow na medyo bongga pero tama lang sa laki. May beranda kung saan nakabungad na yung mga tipi para sa manukan ng kanyang ama. Bugtong na anak lamang itong si Henyo at sa mga puntong ito ay kaidaran niya lang si Renon. Naging magkanaitang lupain nila Renon at Henyo. Mga nasa 1 hektarya lang ang pagitan. Tatawid lang na maliit na sapa ibahay na umano nila Henyo noon. Na kung saan naman namumukod tangi ang bahay nito sa tawid ng sapa. Wala pa kasing ibang nagpapatayo doon. Bali ang likuran ng bahay nila Henyo ay gubat na. At dahil sa madalas silang nagkikita noon ay naging magkaibigan ng dalawa. Mabilis ding nalaman ni Henyo ang kung anong meron si Renon. Ipinaalam daw ito kagad sa kanya. Maging ang pagiging albularyo nito ay alam na din ni Henyo. Tama kayo nang narinig. Albularyo na itong si Renon ng mga panahon na magkakilala sila ng aking ama. Pero hindi ito yung tipong albularyo na may maraming anik-anik. Ang dahilan kung bakit sila madalas nagkikita, mahilig din kasi sa manok itong tatay ni Renon Nakabili pa nga umano ng materyales manok panabong ni kila Henyo. Hanggang sa naglaon, bumibisita na itong si Renon lalo na kapag walang pinagkakaabalahan. Kung ano-ano na lamang daw ang libangan nila. Minsan pa nga ay nagiinuman ng dalawa. Wala namang naging problema ito sa tatay ni Henyo gawa ng lalaki naman at umiinom din ng ama.
Pangalanan nating Fausto ang tatay ni Henyo. Si Renon ay tahimik na tao pero ubod umano ng palatawa. Kapag naumpisa ng pag-uusap ay wala na itong katapusan. Kapag sinakyan mo ang pag-uusap na yon. Sumasama si Henyo minsan kapag may lakad ito, lalo na't patungkol sa panggagamot. Wala na umano ng mga panahon na ito si Tatang Rolly. Namayapa na. At itong si Renon ang pumalit sa kanya. Takang-takang ang pamilya ni Tatang Rolly kasi nga, hindi daw naipasa sa mga naging anak ang karunungan eh. Bagkus dun pa sa hindi ka anak. Bagay na may malalim na pagtatampo yung mga ito. Pero ang totoo, wala namang napasang kung anong ito si Tatang Rolly sa kanya. Dasal lang na karaniwan ang tinuturo nito para mapanatiling panatag umanong isipan at sa tamang paraan ng pagsambit yon. Ang kabuang kaalaman ay hindi naman napasa kamay ni Renon. Kumbaga, nag-aral lang talaga si Renon noon ng kusa ng malamang pinag-iinitan na siya ng mga anak ng dating albularyo. Nakumpronta pa nga itong si Renon noon. Pinagalitan ng anak ni Tatang Rolly. Kamuntikan pang magkaroon ng away. Mabuti na lamang at naroroon sina Henyo. Naawat naman kaagad pero nagbanta itong anak ni Tatang Rolly. Ayon dito, may araw daw si Renon noon. Itong si Renon dahil nga kilala niya na ang kanyang sarili. Hindi ito nagpapaapekto. Bunga na din ito ng pagpupursigi ni Tatang Rolly noon para mapanatiling kalmadong binata. Nagpaliwanag naman si Renon. Ayon pa dito, hindi niya kagustuhan na maging albularyo. Sadyang tinulungan lamang umano siya ni Tatang Rolly. Pero iba ang dahilan. Hindi ito yung pagpapasa ng karunungan. Bagay na dapat umanong maintindihan dahil walang bilin si Tatang Rolly doon na siya ang magiging tagasunod. Kusa na lamang umanong lumapit sa kanya mga tao para magpagamot noong namatay ng matanda nun. Renon, hindi ba naturuan yung mga anak? Di ba naipapasa naman yung mga ganyan? Naipapasa. May malakas na tangan si Tatang Rolly. Pero biglaan kasi yung pagkamatay. Inatakin habang nasa uma. Sobrang sipag kasi ng matandang yun na kahit tirik yung araw, hindi iniinda. Ganyan talaga yung mga anak niyan. Mainit sa akin kasi nga, iniisip na ako na daw yung napagtuunan ng pansin. Pero hindi naman totoo yun eh. Dumadalaw dito si Tatang Rolly pero saglit lang. Pag-uusap ng dalawa noon nang umalis na ang anak na bunso nitong si Tatang Rolly. Pangalanan natin yung Dexter. Ang totoo ay makarunungan naman itong si Dexter. Natural dahil ito din kasi ang kaakibat noon ni Tatang Rolly. Naiinggit lamang umano dahil walang lumalapit ditong pasyente. Isang hapon, kasalukuyan noong nasa Manukan si Henyo. Nakita niyang naglalakad ng pabalik-balik itong si Dexter sa labas na bakuran nila Renon. May kung anong kinakalkal pa sa lupa at kahina-hinala mga kinikilos. Wala umano si Renon noon, maging ang kapatid nito at mga magulang. Umalis sila gawa ng may dinaluhang libing. Dito ay lumapit si Henyo at sinita ito pero pinangdilatan lamang umano siya ng mata. At sinabing wag daw makikialam. Para bang may kung anong gagawin itong kaya naman umatras na lamang noon si Henyo. Pero napansin niyang may nilalagay daw sa lupa itong si Dexter. Wala siyang idea sa kung anong nilagay. Kinagabihan nang dumating sila Renon. Sinabi kaagad ni Henyo ang kanyang natunghayan. Sinamahan niya si Renon sa lugar kung saan may inilagay itong si Dexter. Ganoon na lamang ang gulat ni Renon. Pangpatay daw ang inilagay nito. Tanim sumpa na may kaparehang konsepto sa sumpa ng bituka. Lahat ng mga taong nasa paligid, lalo na yung nasa malapit lang ay magkakasakit ng walang lunas. Hindi magagabot maliban na lamang kapag naalis ang itinanim na sumpa. Galit na galit daw si Renon noon. Nakita ni Henyo na dinampot nito ang maliit na supot na may kung anong laman na napakabaho. Na yun yung inilibing sa paligid.
Nagtanong si Henyo sa kung anong laman nito. Labi ng tao. Ang lupit. Bakit ba parang ayaw akong intindihin? Ito na yung huling beses at kapag may ginawa pa, makakatikim na talaga sa akin yan. Ang mga pangyaring yun na hindi sinabi ni Renon sa kanyang mga magulang. Ayaw niya mag-alala mga ito. Lalo't ang nanay niya noon ay may dinadaing ng karamdaman. Naatake na kasi ito ng stroke ng isang beses noon. Si Henyo ay nababahala na dahil lumalalim ang bangayan. Nagsimula lang ito sa pagtulong ni Tatang Rolly. Mabuti sana kung isang anak lang pero lahat ng mga kapatid nitong si Dexter, mainit ang ulo kay Renon eh. 4 na lalaki ang anak nito at isang babae. At batay sa pagkakaalam ni Henyo, base na rin sa naging salaysay ni Renon, lahat ng iyon ay may kaalaman. Kinabukasan, dumalaw daw si Dexter noon sa bahay nila Henyo. Nagmumura sa labas ng bakuran at nagkataon pang wala ang tatay ni Henyo. Ang sabi ni Dexter ay nakialam daw si Henyo at damay na umano ito. Pagsisisihan daw nito ang pagharang sa gusto niyang mangyari. Pagkaalis ni Dexter ay dali-dali itong nagtungo sa bahay ni Renon. Sinabi niya dito na bumisita daw si Dexter at nagbanta pa umano yon. Nakita ko yun. Nalaman niyang inalis natin yung itinanim niya. At malamang ikaw yung pinagdududahan na magsumbong kaya idinadamay ka. Henyo, pwede makiusap. Sabihin mo yung tatay mo na dumito muna kayo. Magiging delikado talaga kapag naroroon kayo sa bahay niyo. Teka, ano bang gagawin itong si Dexter, Renon? Sa ngayon malamang may ginagawang pangkulam yan. Marunong sa ganung paraan yung tatay nila kung kaya alam nila ito sa kung paano gawin eh. Walang ano-anong pagsapit umano ng gabi nun. Sinabi ni Henyo sa kanyang ama ang naging mungkahi ni Renon. Nagalit ang tatay ni Henyo. Ang sabi nito ay bakit nadamay daw sila. Inamin ni Henyo ang dahilan na siyang mas lalong nagpagalit dito. At dahil may garbo din ang tatay ng binata, sinabing makakatikim daw kapag dinamay sila. Kung kulam umano ang mga gagawin ng mga ito ay pauulanan niya ng bala ang bahay nila Dexter. Dating sundalo kasi itong tatay ni Henyo eh. Nagretiro lang nang namatay ang asawa. Pero may armas daw yun. Ayaw nitong sumilong sa tirahan nila Renon. Gusto niya doon lang. Wala namang nagawa si Henyo noon. Dumalaw si Renon at nalaman nito ang pagdudumili ng tatay ni Henyo. Kaya naman ang naging desisyon na lamang noon ni Renon na imbis na sila Henyo umano ang bumuklod sa kanila. Sila Renon na lamang ang pupuslit sa bahay nila Henyo noon. Nakiusap at pinaintindi ni Renon ang tatay ni Henyo. May garbo pa rin ito pero pumayag naman kalaunan. Kaya pala ayaw niyang pumuslit sa bahay nila Henyo kasi nga may iwan yung mga manok niya. Ayun na nga, napakiusapan din naman ni Renon ang sariling pamilya. At dahil nga alam na ng mga ito ang bangayan, pumayag ang mga ito na doon ipuslit sa bahay nila Henyo. Itong nanay ni Renon ay inaalalayan noon ni Romulo. May dala pang gamot gawa ng baka atakihin ito ng stroke ulit. Nang gabi ding yun nangyari ang paglipat. Para umanong nagbakasyon ng pamilya nila Renon. Napag-uusapan nila noon sa kung anong gagawin ni Renon. Ayon sa kanya, siya na daw ang bahala. Huwag lamang umanong lalabas sa mga oras na binanggit niya. 3:00 ng hapon, 7:00 ng gabi, 3:00 na madaling araw at 6:00 na umaga. Pero mas maigi umanong wag na lang talagang lalabas. May ginawa na umano siya sa paligid para hindi makatagos umano ang anumang kulam. Bigyan lang siya ng ilang araw, magtiis lang saglit at pagkatapos daw noon ay makakabalik na sila sa normal na pamumuhay. May 2 silid ang bahay nila Henyo. Ang umuko pa sa kabila ay ang mga magulang ni Renon at panganay na kapatid. Unang gabi ay walang nangyari. Nagkainuman pa nga umano ang tatay ni Henyo at ang tatay ni Renon. Habang ang dalawa naman sa mga puntong ito ay naroroon sa likod ng bahay. Sa may range ng mga sisiw. Doon nakatambay si Renon at Henyo.
Sabi ni Renon, mamaya umanong 12:00 ng gabi ay aalis siya. Baka kasi maging tagilid at malupig siya ng mga kalaban kaya naman may gagawin siya na mas makakalamang para sa panig nila. Saan ka naman pupunta? 12:00 talaga? May bati pa rin yung bawat banta ko. Ganun pa rin kalakas ito pero baka kasi may ideya na yung mga anak ni Tatang Rolly dito eh. Sabi sa akin ng matanda dati, kami lang daw ang nakakaalam pero itong si Dexter, sinubok na yung malediksyon ko nun. Baka nasabi na ni Tatang Rolly sa kanyang pamilya yung patungkol sa akin. Kailangan ko lang itong palakasin para higitan yung limitasyon yon. Higitan din yung iginawad nilang pangdepensa sa akin. Kung karaniwang banta lang kakayanin nila eh. Pero kapag karaniwang banta na may maraming gabay, hindi nila ako mapipigilan. Sige rin nun pero sama ako sa'yo. Saan ka ba pupunta? Tanong ni Henyo. Ang sabi niya ay sa nakakatakot daw na lugar. Kung gusto daw sumama nitong si Henyo, dapat ay matapang ito at hindi tatakbo kapag may anumang makikita at mararamdaman. Kakakilabot naman yan. Saan ba kasi yan? Sige, sasama ako. Magtitiwala ako Basta, hindi ako matatakot. Tumango si Renon. Pero wala pa ring sinabi ito sa kung saan tutungo. Inaantay lang nilang makatulog ang nag-iinumang mga padre de pamilya. Pagkatapos ay umalis na sila nun. Alam niyo ba Sir Sat kung saan pumunta si Renon? Doon sa lugar na nagbigay sa kanya ng kakayanan na magkaroon ng bate. Ang bawat bantang bibitawan. Sa may puno ng mulave na may katabing buli. Na kung saan naman gaya ng sinabi ko, ang buling ito ay may dakit o balete. Sa mga sandaling ito, yung mga baleting ito ay sobrang laki na. Patay na nga yung buli dahil napinsala talaga ng gusto. Nang makarating sila, unang beses na tunghayan ni Henyo ang kinatatakutang lugar sa babaan ng eskwelahan. Totoo daw talaga ang mga sinabi umano ni Renon na may nakatira. Damang-dama daw noon ni Henyo ang kakaibang lamig sa kanyang balikat. Para umano itong nanonood sa kanyang kalamnan. Nagtatanong pa siya sa kaibigan sa kung ano ba ang gagawin ni Renon dito. Mahinang sumagot si Renon, habang nakasimangot ang mukha at nanglilisik ang mga mata. Isa lang ang gumagabay sa akin. Kapre. Pero kapag pumayag ang ibang nakatira dito, mas magiging makamandag yung malediksyon ko. Huwag ka mag-iingay at huwag din tatakbo sa oras na may makita at maramdaman ka. Nasabi ko naman sa yun kanina, di ba? Dahil lang sa habol sa'yo, mas malupit pa sa kapring gumagabay sa akin. Hindi naman siguro kikilitiin ka lang eh. Tiyak hindi mo magugustuhan kapag nabutan ka. Hindi na nagsalita pa si Henyo. Umatras ito ng bahagya sa may puno ng buli. Nakapayong ba naman ang malapad na daon ng balete nun? Si Renon ay naglakad pa abante sa pagitan ng mulave at puno ng buli. Kalmado at sobrang kampante. Hanggang sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang umanong nakarinig si Henyo nang parang may humahangos sa kanyang likuran. Kasabay nito ay alingas-ngas ng tuyong dahon na parabang may naglalakad na malaking tao nun. Paglingon ni Henyo, para umano siyang mahihimatay noon nang makita ang ubod na tangkad na nilalang. Hanggang tuhod lamang umano ang nakikita niya. Yun ang nakabungad sa mukha niya. Ang tuhod. At sobrang itim daw nun. Hindi makita ni Henyo ang itaas na parte kasi nga natatabunan na ito ng mga dahon ng balete. Ilang mga sandali pa, nakaamoy ito ng sobrang nakakasulasok na samyo. Yung tipong hindi umano niya mawari kung anong usok. Pero napakasangsang daw nito sa ilong. Paglingon niya naman doon kay Renon, ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makakita ng 3 kabayo. Ang lalaki, nagbabaga ang mga mata, kulay itim at mabalahibo. Gustong gusto niya noong tumakbo pero naiisip niya ang paalala ng kaibigan
nahahabulin siya ng mga nilalang doon. Kaya naman kahit na umaapaw na siya ng takot, tiniis niya lang ito. Akala niya yun lang ang magpapakita. Hindi niya mapagtanto kung bakit bigla na lang naglitawan ng napakarami o manong mga maliliit na nilalang. Nagtatatalon ito sa paligid ni Renon na para bang mga unano. Mas maliit nga lang doon. Hanggang tuhod niya lang ang mga ito. May napapadaan pa nga umano sa kanyang kiliran. Tumitingala at tumititig sa kanya. Ang mga tao umano na mga ito ay may sa pagkapusa. Umaamag kahit bahagyang madilim noon. Itong lugar na ito kung kaya't naaaninag niya ang mga kung anong nilalang. May tama kasi ng liwanag mula sa poste sa tabi ng daan. Ito yung daanan patungo sa ibabaw kung saan naroroon ang eskwelahan noon. Naihipa nga umano'y si Henyo Hanggang sa may lumitaw pa. Babae ito na ubod ng tangkad. Maitim pero nakahubot-hubad. Nakikita niyang lahat dito na may mahaba pang buhok. Yun ang kinakausap ni Renon. Mga minuto din daw yon bago pa sabay-sabay na naglaho. Dahil sa hindi pa nakakabalik sa ulirat, ultimong paglapit sa kanya ni Renon ay hindi niya napansin. At nung magsalita na ito, dito na napabuntong hininga si Henyo. Humahangos na animoy galing sa mahabang takbuhan. Kukunin nila ako. Ayaw nila ako masaktan. Pero tumanggi ako. Gusto ko mamuhay lang dito sa mundo ng mga tao na may tulong nila. Tulong ng buong puwersa nila. Pumayag naman, limitado lang. Dahil kailangan ko din daw isipin ang kalusugan ko. May epekto daw ito sa katawan ko kapag nasobrahan. Hinampak ang dako. Kadami naman pala nila. Lahat ng yun kilala mo. Wala ka namang nabanggit maliban na lang sa may gumagabay sa'yo. Ano bang sa isa kapag sinabi ko di ba? Malamang hindi ka din maniniwala. Pero ngayon alam mo na yung sekreto ko Dati pa nila akong sinusundan. Nung mabalot pa ako ng depresyon. Naawa sila sa akin at gusto akong kunin na lang para alagaan. Alam ni Tatang Rolly pero lingid na sa kanyang kaalaman na nakikipagkita ako sa mga elemento. Lingid din sa kanyang kaalaman na may mas malalim pa akong ugnayan sa kanila. Bukod sa sinabi niyang malakas na kapit nito sa akin. Tara na, uwi na tayo. Sa mga susunod na araw, antabayanan mo dahil magmamakaawa sa akin yung Dexter na yan. Pagkatapos lang magsalita ni Renon, umuwi na sila. Hindi man lang nakapagpatuloy sa pagtatanong itong si Henyo. Bagay na parang ayaw magsambit ni Renon ng mas malalim pa patungkol sa mga nilalang. Napakabilis pa umano nitong maglakad at nagkandadapa-dapa na si Henyo. Nang makarating sa bahay, tahimik na nagpahinga ang dalawa sa may sala. Wala na silang kibuan nun. At dito din ang mga sandaling hindi nakikipagkwentuhan sa kanya ang kaibigan. Unang beses ito. Makalipas ng 3 araw ay sinabi ni Renon na uuwi na sila. Naduwag daw si Dexter. Nag-aaksaya lang sila ng panahon dahil lang sa pagkatakot dito. Pero hanggang banta lang naman pala umano. Umuwi ang pamilya. Pero nalaman ni Henyo na lumayas daw si Dexter. Ilan sa mga kapatid nito ay lumayas din. Ang naiiwan na lamang doon ay ang kapatid na babae na may asawa. Nagtanong si Henyo kay Renon kung bakit lumayas sa magkakapatid pero tumawa lang ito at sabi hindi niya alam. May pahabol pang. Mga duwag Wala pa naman akong ginagawa, nagsilayas na. Dahil sa pagkabagabag ay pinuntahan daw ni Henyo ang bahay ni Dexter. Malaking bahay ito dahil nga sa pagkakadugtong ng mga extension. Yung mga anak ni Tatang Rolly doon lang din nagtayo ng bahay at idinugtong lang dito sa bahay na kumon. Nalaman niya ang mga kwento-kwento doon na ito umanong magkakapatid. Nagkasigawan sa kailaliman ng gabi. 2 sa mga lalaki ay para umanong mga baliw. Nagubad ng damit at nagtatatakbo sa labas ng bahay. Habang ang 2 kasama si Dexter, tawa ng tawa. Tapos bigla na lang kumakanta ng mga kanta sa simbahan. Ang 4 daw na magkakapatid na lalaki,
sabay iniwan ng kinituan. 2 araw daw yun bago pa gumaling. Taas nun, nagsilayas. Ang mga asawa naman ay iniwan na lang doon. Maliban na lamang kay Dexter dahil binata pa naman ito at wala pang kinakasama. Dito na napagtanto ni Henyo na may ginawa talaga si Renon. At malamang para lang nabaliw lang 2 araw yung kabangayan niya. Yun na nga, nakumpirma niya ito dahil noong kinulit niya si Renon, inamin nito na noong papauwi na daw sila galing sa babaan ng eskwelahan. Doon niya pinakawala ng malediksyon. Pagkabaliw ang sinabi niya at hindi kasali ang babaeng anak. Dagdag ni Renon, mabuti at natutunan niya kung paano bawiin ang malediksyon. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatawad, kundi sa pamamagitan lamang ng itinuro sa kanya ni Tatang Rolly. Yung pagpapatawad kasi hindi na ito pwedeng hawakin sa oras na gumaling. Kumbaga kapag napatawad ng tinamaan ng malediksyon, hindi na ito masasaktan pa o hindi na tatalab sa oras na may gawin ulit si Renon. 2 linggo ang nakalipas. Dumalaw si Dexter. Bagsak ang katawan na animay na lipasan ng gutom ng maraming beses. Malamlam at malalim ang mga mata na parang kulang sa tulog. Nagmamakaawa ito kay Renon. Humingi ito ng tawad sa kanyang pagbabanta. Humingi din ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay na ginawa niya para patayin lang si Renon. Lalo ng paglagay ng sumpa sa paligid nun. Ito namang si Renon, sinabing hindi niya patatawarin, pero wala nang dapat ipag-alala si Dexter dahil wala nang mangyari dito. Gumaling na daw sa pagkabaliw lahat ng mga kapatid kasama na si Dexter. Huwag isipin na may ginawa pa siya dahil 2 araw lang ang tagal niya sa pagganti nun. Pero kapag naulit daw uli ito, ibang usapan na umano yon. Tutuluyan niya na umano. Malinaw kong ipiniliwanag sa inyong lahat na walang ipinasa sa akin yung tatay niyo. Pero ayaw niyong maniwala eh. Kung ano meron sa akin, yun yung sadya ng tatang niyo. Ang gabayan ako para hindi malistang landas. Dahil kapag wala pa sa tulong ni Tatang Rolly, malamang patay ka na ngayon dahil ibang Renon ang bubungad sa inyo, Dexter. Umuwi ka na. Tandaan mong konting pagkakamali lang tumba na kagad sa pagmumatawi ng bibig ko. Umuwi si Dexter. Mula daw noon ay wala nang nangyari pa. Pero kinakatakutan na itong si Renon sa buong lugar. May nagpapagamot pa naman sa kanya. Yung mga tao lang na kagaya ng kapitbahay ay talagang yuyuko kapag napapadaan itong si Renon. Walang sino mang nakakapagbitaw ng salita lalo ng pagsita at pagyayabang. Lahat matino daw kausap, lalo't karap si Renon. Ultimong si Henyo, ultimong malapit silang magkaibigan pero natatakot siyang magkasala dito. Ibang-iba kasing yung katangian nitong kaibigan niya eh. Makamandag. Na tila ba lahat ng sasabihin nito magkakatotoo.